How can you use Merrill's principle of instruction? Analyze your learners' needs and goals. Analyze your learners' needs, goals, and characteristics. Who are your learners? What do they want to learn? What do they already know? How do they learn best? As a future educator, mahalagang kilalanin muna natin ang ating mga student bago tayo magturo. Dito natin malalaman kung ano ang gusto nilang matutunan, ano ang alam nila at kung paano sila mas natututo. Sa ganitong paraan, mas madali nating maiaayon ang ating pagtuturo sa kanilang pangangailangan at interes. Halimbawa, nagtuturo ako ng edukasyon sa pagpapakatao. Bago ko simulan ang paksa tungkol sa paggalang sa kapwa, tinanong ko muna ang aking mga student kung ano ang para sa kanila ang ibig sabihin ng paggalang at kung paano nila ito ipinapakita sa bahay o sa paaralan. Define your learning objectives and outcome. Define your learning objectives and outcome. What do you want your learners to know and do by the end of the instruction? How will you measure their learning? Ang learning objectives ay mga layunin o goal kung ano ang gustong matutunan o magawa ng mga estudyante pagkatapos ng lesson. Samantalang ang learning outcomes naman ay ang resulta o ebidensya ng natutunan nila, ibig sabihin kung ano na talaga ang kaya nilang ipakita o gawin pagkatapos ng pagtuturo. Ang student ay nag-iisip ng ano ang gusto kong matutunan, which is objectives, at ano ang napatunayan kong natutunan, outcomes. Example, learning objective. Matapos ang aralin, ang mga mag-aaral ay makakapagpaliwanag ng kahalagahan ng recycling sa pangangalaga ng kalikasan. Learning outcome. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga estudyante ay makakagawa ng poster na nagpapakita kung paano nila may sasagawa ang recycling sa kanilang bahay o paaralan. Design your learning activities and content. Based on the principles, how will you present the problem? How will you activate your prior knowledge? How will you demonstrate your knowledge? How will you provide practice and feedback? How will you facilitate integration? As a student, naintindihan ko ito bilang isang sunod-sunod na proseso para malaman na naintindihan at nagamit ko talaga ang lesson, hindi lang basta memorize. Halimbawa, topic, photosynthesis. Present the problem. Ipapakita ng teacher ang tanong na bakit mamamatay ang halaman kapag walang araw. Para maging curious kami at isipin kung anong koneksyon ng sunlight sa buhay ng halaman. Activate prior knowledge. Tatanungin kami ng teacher kung ano ang alam namin tungkol sa halaman at kung ano ang ginagawa nito araw-araw. Halimbawa, anong nangyayari sa halaman kapag dinidiligan? Ano ang ginagawa ng dahon? Demonstrate new knowledge. Magpapakita ang teacher ng video o drawing kung paano nangyayari ang photosynthesis. Ipapaliwanag niya na ginagamit ng halaman ang sunlight para gumawa ng pagkain. Provide practice and feedback. Magpapa-activity ang teacher tulad ng pagsagot sa diagram ng photosynthesis o paggawa ng poster. Pagkatapos, i-review niya ang sagot namin at itatama kung may mali. Facilitate integration. Ipapagawa ng teacher na mag-explain kami kung bakit mahalaga ang halaman sa ating buhay, kung paano ito konektado sa paghinga ng tao. Dito namin mai-apply ang natutunan sa toong sitwasyon. Evaluate and revise your instruction based on the results. Evaluate and revise your instruction based on the result. How did your learners perform? How did they respond? What worked well? What didn't work well? How can you improve your instruction? Ang evaluate and revise your instruction based on result ay ibig sabihin ay susuriin o evaluate ng guro kung naging epektibo ba ang kanyang paraan ng pagtuturo. Dito malalaman kung naiintindihan ba ng mga student ang lesson, kung naging interesado ba sila at kung alin ang mga bahagi ng pagtuturo ang dapat baguhin o i-improve. Kapag nakita ng guro na may mga student na nahihirapan, kailangan niyang baguhin o ayusin ang paraan ng kanyang pagtuturo para mas maintindihan ng lahat. For example, nagturo ang guro tungkol sa photosynthesis gamit lang ang lecture method. Pagkatapos ng quiz, maraming student ang bumagsak. Ibig sabihin, hindi gaanong epektibo ang lecture method sa evaluation ng teacher at mas gusto pala ng mga student ang may visual aid at group activities. Kaya sa susunod na pagtuturo ng teacher, gagamit siya ng video presentation at group experiment para mas maengganyo sila at mas madali nilang maintindihan ang topic. Pros and cons.
Mirror's principle of instruction have many advantages, but they also have some challenges. They are based on sound research and are learner-centered, engaging, and efficient. However, they require careful planning and active participation from both instructor and learners. Para sa akin, ang Mirror's principles of instruction ay may mga magandang benepisyo. Pero may mga hamon din. Maganda ito kasi nakatuon talaga sa aktibong participation ng mga student at sa totoong pagkatuto. Hindi lang basta lecture, kundi may problem solving, practice at feedback, kaya mas nagiging engaging at interesting ang lesson. Pero may kahirapan din ito kasi kailangan ng maayos na plano at oras mula sa guro. Hindi lahat ng estudyante ay sanay sa ganitong style, kaya mas minsan nahihirapan silang makibagay o makipag-cooperate. Halimbawa, kung nagtuturo ako ng math problem solving, gagamitin ko ang Mirror's principle sa pamamagitan ng pagbibigay ng real-life problem muna. Tapos, tutulungan ko silang mag-connect sa prior knowledge, papakita ko ang step-by-step solution at magpagawa ako ng practice exercise. Ang advantage nito ay mas naintindihan ng mga student kung paano gagamitin ang math sa totoong buhay, pero ang disadvantage ay medyo matagal at proseso at kailangan active participation ng lahat, kaya kung may mga estudyante hindi interesado, mababawasan ang bisa ng strategy. Advantages. They are based on sound research and evidence from various fields of education and psychology. They apply to any domain, level, or mode of instruction. They are learner-centered and goal-oriented, focusing on what learners need to know and do in real-world situations. They are engaging and motivating, stimulating learners' curiosity and interest and solving meaningful problems. They are effective and efficient, enhancing learners' retention and transfer of knowledge and skills. Maraming advantages o magagandang bagay sa Mirror's principle of instruction. Una, ito ay nakabatay sa research at ebidensya, kaya sigurado na epektibo ito sa pagtuturo. Pangalawa, pwede itong gamitin sa kahit anong subject o level, elementary man o college. Pangatlo, nakatuon ito sa estudyante kasi tinutulungan tayo na matulungan ang mga bagay na magagamit talaga sa totoong buhay. Pang-apat, nakakaengganyo ito kasi binibigyan tayo ng mga interesting problems na gusto nating masolusyonan. At panghuli, nakakatulong ito para mas tumagal sa isip ang mga natutunan natin at madali natin itong magamit sa ibang sitwasyon. Halimbawa, sa science class, imbes na puro lecture lang tungkol sa photosynthesis, pwedeng magsimula ang guro sa real-world problem. Tulad ng bakit kaya natuyo ang halaman kapag kulang sa liwanag. Pagkatapos, tutulungan mag-connect sa dating napag-aralan at ipapakita ng guro kung paano nagaganap ang proseso. At bibigyan ng activity o experiment para subukan mismo ang mga student, dahil dito mas nagiging interesado ang student at mas naintindihan nila ang lesson. Limitations and challenges. They acquire careful planning and preparation from the instructor, who needs to design relevant problems, select appropriate examples, provide adequate feedback, and facilitate reflection. They acquire active participation and collaboration from the learner, who must take responsibility for their learning, share their ideas and opinions, and work with others. They may not suit all types of learners or preferences. Some learners may prefer direct instruction or guidance than others. Some learners may have different prior knowledge or experience than others, and some learners may have different learning style or strategies than others. Kahit maganda ang Mirror's principle of instruction, may mga limitation at challenges din ito. Una, kailangan ng maayos na plano at paghahanda mula sa guro. Dapat marunong siyang magdisenyo ng mga problemang konektado sa lesson, pumili ng tamang example at magbigay ng feedback sa mga student. Pangalawa, kailangan din ng aktibong participation ng mga student. Dapat willing silang makipagtulungan, magbahagi ng idea at magpursige sa pagkatuto. Pangatlo, hindi lahat ng estudyante ay pare-pareho ng learning style. May iba na mas gusto na ang direct instruction, yung guro lang ang nagsasalita, at may iba naman nahirap kapag kailangan ng group o discussion. Halimbawa, sa English class, gumamit ang guro ng Mirror's principles sa pamamagitan ng pagpapa-analyze ng short stories sa group. Kailangan sagutin kung ano ang aral ng kwento o paano ito konektado sa totoong buhay. Ang challenge dito ay may mga student na hindi masyadong nagsasalita o nahihiyang mag-share ng opinion, dahil dito hindi sila gaanong nakikilahok sa activity. Bukod pa rito, matagal din ang preparation ng teacher dahil kailangan niyang gumawa ng interesting problems at maganda ng feedback para sa mga bawat grupo.